May bagong feature yung dito wherein pwede na natin i-upgrade yung physical SIM cards natin into eSIM para ma-secured. Member na ako ng dito since November 2023 and very satisfied ako kasi pagdating sa Saudi, naka-receive ako ng OTP, meron signal. Tapos pagdating dito sa Pinas, so pangalawang uwi ko na dito sa Pinas since 2023 and very satisfied din ako kasi ang laki na natitipid ko sa internet. Ito yung in-avail ko, bali 99 pesos lang, 9GB all access data. Tapos unlimited call and text. Nasa lahat ng networks. Okay, so 99 pesos, good for 15 days. Sobrang sulit na ito. Meron nga pala akong wifi sa bahay pero kasi medyo madalas akong lumabas, hirap na hirap pa rin ako ubusin yung 9GB na to. Isa pang rason kung bakit nagustuhan ko yun dito kasi pagdating sa mga pinupuntahan ko, so far wala akong bad experiences. Katulad niyan, nagpunta ako ng Cebu, dito ako sa Pampanga, and sa Bulacan din. Wala akong experience na nawawalan ako ng internet. Pati na rin yung pagpunta ko noon last year sa Baguio, Benguet, Sagada. So far, so good. Okay, so umpisa na natin yung pag-upgrade from physical to eSIM ng dito. Okay, so dito tayo sa homepage ng dito. Kung wala ka pang dito eSIM, ang hanapin mo is buy eSIM. Pero kung i-upgrade natin yung physical SIM card natin to eSIM, ito yung pipili natin. Switch to eSIM. Tapos itap lang natin to. Switch physical SIM to eSIM. May babayaran lang tayo na 99 pesos sa pag-upgrade ng eSIM. Itap natin yung check device compatibility. Bago kayo tumuloy, dapat ganito rin yung itsura ng pop-up sa inyo. Dapat nakalabas dyan is good news. Your phone supports eSIM. Tapos, itap na natin yung proceed. Magsasend ng OTP dun sa dito number mo, ilagay mo dito, then tap natin yung submit. Then, ilagay mo naman yung email address mo, then itap mo yung verify. May matatanggap na OTP naman yung email address mo, then buksan mo na yung email, ilagay mo yung OTP dito, then itap natin yung submit. Yan yung itsura ng email. So, kunin lang natin yung OTP dyan, then ilagay natin doon. Okay, so para makompleto natin yung process dito, make sure lang na nakakonect ka sa Wi-Fi. Okay? Tapos, i-proceed natin to payment. Next, dito na tayo sa mga payment method. Pagdating sa debit at credit card, ang pwede lang natin gamitin dito is yung mga ATM card na nirelease dito sa Pinas. So, yung mga ATM cards natin abroad, hindi yan pwede. Yun yung error dito. Tapos, yung iba pang payment method, kung meron kang GCash, GrabPay, Maya, Shopee, yan, pwede natin gamitin sa pagbayad ng 99 pesos dito. O kaya, pwede ka rin mag-load na lang sa dito account mo, para yun na lang yung gamitin natin pambayad ng 99 pesos na to. Pero kung ang gagamitin ko dito is yung Maya card ko. So, tinap ko na lang yung debit or credit card, tapos tap natin proceed. Dito sa taas, yung card type, piliin mo muna kung ano yung logo na makikita mo dun sa ATM card na ilalagay mo dito. Kung Visa or Mastercard. So sa akin, Visa, tapos yung card details ng Maya ATM card ko, nilagay ko na dito yung card number, expiration date, at saka yung CVN or CVV. Tapos itap na natin yung pay. May ma-receive ka na lang na OTP, then tap mo na yung submit. Tapos successful na yung pagbabayad natin, itap na lang natin yung close page. Tapos, ayan, bumalik lang dito. Successful na yung pag-switch natin from physical SIM to eSIM. Pwede mong itap yung save copy doon. Tapos, eto, itap mo yung download eSIM QR code. Tapos, lalabas yung QR code sa screen mo. Itap mo yung save copy o kaya screenshot mo yung screen na to. Actually, maliban doon sa screen kanina, magsasend din yun dito ng email sa'yo. Tapos, makikita mo rin dito yung QR code ng dito eSIM mo. Napaka-importante nito. Make sure na i-save mo sa Google Drive mo o kaya i-upload mo dun sa Google Keep para maitabi mo yung QR code. Once kasi na, kunwari magre-reformat ka ng phone, dilipat ka ng phone, gagamitin mo ulit yung QR code na yan. Ito yung process para ma-install natin yung dito eSIM natin sa Android o kaya sa iOS. Kung sa iOS, punta ka lang sa settings, punta ka sa cellular, then add eSIM. Kung sa Android naman, punta ka rin sa settings, then SIM card manager, then add eSIM. Tapos i-upload mo na yung dito QR code para mag-activate na yung dito signal natin.
So, ganun yung ginawa ko. Pumunta ako sa settings, tapos network and internet, then SIM and mobile networks, tapos download new SIM. Then, tap natin yung setup and eSIM. Tapos, tap lang natin tong scan from photo. Tapos, i-upload lang natin yung screenshot ng QR code na kinuha natin kanina. Tapos, ayan, nabasa na niya na dito eSIM yung in-upload mo. So, itap lang natin yung setup. Tapos, babasahin na niya yung QR code na in-upload natin. Tapos, yan, okay na. Tap mo na lang yung settings. Tapos, i-activate mo lang yung dito eSIM. Yan, yung mga downloaded SIMs, andito. Yung physical SIM, nandito. So, yun na. Make sure nga pala na ini-install mo yung dito app para dito mo monitor yung load mo, yung promo, yung expiration ng load, expiration ng SIM, pati yung status ng SIM mo kung registered ba o hindi.